Hi guys, this is me Eli and this is my day in my life as an OFW here in Dubai. Guys, alam nyo ga, nung ako ay bata pa, like 16 to 18 years old, nung nasa Pinas pa ako, tuwing sinasabihan ako ng mama ko na balang araw mai-enjoy mo ring maglinis ng kwarto, ganyan, ako'y natawa lang. Ganamang ang tamad ko, diga. Sobrang tamad ko as in, yung kapag nasa Pinas ako dati, pag may mag-uutos sa akin na maglinis ako, maglaba, gayaan. Kunyari ako'y antok o kaya naman ang sagot ko wait lang hanggang sa aabutin na ng bukas. Pero ngayon, as a 25 years old OFW dito sa Dubai, wala akong choice. Kailangan kong maglinis kahit walang nag-uutos. Wala si mama na sisigaw ng bangon ka na, tanghali ka na. Walang magpapaalala, ako lang. At ang kalat na akong gumawa, hindi ako lang maglilinis, walang iba. Diga, nag-grow din naman talaga ang isang tao. Character development yarn. Napapaisip nga ako, hindi naman pala ako tamad noon. Komportable lang ako. Kasi, nung nasa bahay pa tayo sa Pinas, andyan lang si mama, kahit sabihin, ikaw maglinis. Alam mong kapag hindi mo ginawa, gagawin niya. Siya pa din maglilinis. Sorry ma. Pero ngayon, wala ka ng choice. Mag-isa ka na lang. Kapag hindi ka naglinis, ay walang ibang gagawa nun para sa iyo. Kapag hindi ka naglaban ng tubal mo, wala kang isusuot. Kapag hindi ka naghugas ng iyong pinggang pinagkainan, ay di ikaw rin ang kakain sa platong iyong ginamit kahapon. At kapag hindi ka naglinis ng sarili mong kwarto, araw-araw kang matatalo ng sarili mong kalat. Sa tunay din sa Dubai ay natutunan ko ang adulthood ay hindi lang tungkol sa pagbabayad ng bills. Kasama rin pala sa adult package ang paglilinis, ang pagiging cleaner, chef, magiging tagalaba ka, taga-organize, taga-budget ng sarili mong pera. Minsan pa nga nagiging therapist ka ng sarili mo. Matututo ka talaga kapag mag-isa ka na lang. Walang sweldo ang paglilinis at paggawa ng mga gawaing bahay. Kaya salamat sa ating mga nanay. Ma, thank you. Pagkakabilis nga ng panahon, biruin yung ako'y estudyante lang dati. Ngayon ay ako'y OFW na. Minsan nakakapagod, nakaka-homesick, parang gusto mo na lang maghapong kang nakahiga. Pero hindi naman pwedeng gayon, diga. Hindi ka pwedeng tatamad-tamad. Dahil ang bills, hindi naman yun marunong umintindi ng pagod mo. Hindi yun tumitigil tumaas kapag hindi mo binabayaran. Ang renta ng bahay, hindi yan natanggap ng dahilan. At ang grocery, hindi libre kahit gaano kakabait. Kaya kailangan mong sumubok. Kailangan mong lumaban para sa pera. Alipin tayo ng salapi. Sa tunay, may mga araw na kapag galing kong trabaho, gusto ko na lang matulog. Pero hindi pwede. Dahil makikita ko ang aking kwarto, napakagulo, ay di mas lalong nakakapagod pag gayon. Kaya kailangan mong linisin. Alam nyo, sa totoo lang ngayon, ang bagay na laang na aking kontrolado ay itong kwarto ko. Kwarto namin ni Nico. Kakatawa nga dahil pagka nakikita ko rin yung sarili ko ngayon, naiisip ko, aba, dati na may ayaw kong maglinis, ba't ga ngayon? Pag ako may bagong organizer o kaya storage box, ay ako'y tuwang-tuwa. Mas gusto ko nang bumili ng mga gamit sa bahay ngayon. Ako'y napakasaya pag ako'y may gamit sa bahay na bago. Sign yan ng adulting. Or epekto lang to ng pagiging OFW. Tsaka alam nyo, dito sa Dubai, isa lang na-realize ko, hindi mo kailangan maging mayaman para maging responsable ka. Magsimula ka lang, tapos kahit simpleng pag-aayos ng higaan, pagtitiklop ng dami, paglilinis ng lamesa, ay mga ganyang maliliit na bagay, binabago na nun yung discipline mo bilang tao. At kapag naging discipline ka na sa maliliit na bagay, dadalhin mo na rin yon hanggang sa mas malaking goals mo. Ganon! Sa tunay laang, hindi lang naman kwarto ang nililinis ko Sa ganitong paraan, naaayos ko yung mindset ko, nababago ko yung routine ko, tsaka yung future na gusto kong mabuo. Sa tunay, walang OFW ang magsasabi na ang buhay din sa ibang bansa ay napakabongga. Tsaka hindi tunay yung araw-araw ay travel, yung kapag off mo yung magta-travel ka, hindi yun totoo. Minsan gugustuhin mo na lang magpahinga ka o kaya maglinis ka. Yan na yung way mo ng pahinga. Hindi din araw-araw shopping, Diyos ko ba. Mas madalas trabaho, laba, linis, luto, tulog, ganyan lang. Paulit-ulit lang ang buhay dito sa ibang bansa. Pero alam nyo ga, okay lang yun. Alam nyo kung bakit? Dahil kahit bawat simpleng ginagawa lang natin ngayon, alam nating pangarap natin to May pinupuntahan, tsaka may natutulungan tayong pamilya. Tsaka balang araw kapag binalikan natin tong mga ganitong bagay, marirealize mo na, ay buti na lang pala ginawa ko to. Buti na lang pala sinubukan ko to. Kasi kahit nakakapagod, ay ang laki ng kwarta din Kaya kung pinapanood mo aring vlog ko hanggang din at pakiramdam mo napapagod ka na, abay hinga. Libre lang naman magpahinga pero huwag na huwag kang susuko. Sa tunay, sa unang 4 na buwan ko dito sa Dubai, halos gabi-gabi akong umiiyak. Pero okay lang naman, nakamove on na. Nakapag-adjust na.
Kaya kung katulad kitang sobrang tamad dati, ay congrats! Dahil may pag-asa ka pa. May pag-asa pa tayo, boy! Hindi permanente ang pagiging tamad. Take it from me. Saksi ang lahat ng aking mga kapatid at lahat ng nakapaligid sa akin sa Pinas kung gaano ako katamad dati. Pero hindi yun permanente ha. Kailangan mo lang lumabas at umalis sa comfort zone mo. Dahil doon mo makikita kung ano ang kaya mong gawin. Imagine nyo, 25 years old lang ako pero yung racket ko, ang dami na. Once you enter the adulthood, magiging masipag ka. Kasi hindi ka pwedeng umasa sa mga taong nasa paligid mo lang. Dahil dadating at dadating ang panahon, sarili mo na lang ang magiging kakampi mo. Hindi habang buhay nakapaligid sa'yo ang mga taong nakapaligid sa'yo nung maliit ka pa. Kaya kailangan mong magsikap para sa sarili mo at sa sarili mong pangarap. Grabe yung words of wisdom ko for today ha. Pero seryoso, bilang sobrang tamad at palamunin dati, ngayon ako na yung nagpapadala. Kapag may gusto sila mama, napoprovide ko. Pag may request si papa, nabibigay ko. Kahit simpleng bagay ay napakasaya ng puso ko kapag nakikita kong masaya ang aking mga magulang. Kahit hindi sila mama at papa, minsan yung mga pamangkin ko, talagang nabibigyan ko din kapag humihingi sila. Dati ako ang ganun, ako ang hingi ng hingi. Ngayon ako ang nagbibigay at mas masarap sa pakiramdam kapag nagbibigay ka kaysa tumatanggap ka. Kaya kung 25 years old ka na, ay mali. Kung 25 years old ka pa lang at pakiramdam mo na iiwan ka na ng mundo, mali yun. Wag na wag mong iisipin yun. Dahil ang buhay ay parang gulong. Sabi ni Ura. Hindi palaging nasa ilalim ka. Kailangan mo lang magsimula. Kailangan mong magsimulang kumilos. Dahil once na magsimula ka, dire-diretso na yan. Sabi nga nila, it's always the first million that's hard. So kapag na-achieve mo na yung first na yun, basic na sa yung mga susunod. Kaya thank you sa pagsama nyo sa akin sa ordinaryong day off ko dito sa Dubai. Kaya kung kayo nag-enjoy sa ating simpleng kwentuhan din sa vlog na ito habang ako'y naglilinis ng kwarto, sana sa mga susunod na vlog ko, kasama ko pa din kayo. Sabi nga ni Nico, palagi nyo lang galingan dahil hindi pa tayo mayaman. Bye guys! Enjoy the rest of the video. Bye bye!